Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Okay. Welcome everyone dito sa ating day 2. Welcome Sir Hans, Yuri, MJ, Sir Peter, Roscar, Miss Elaine, Miss Jess, Sir Vicente. Ayan, si Miss Madeline Pieras ba yan? Ayan. Miss Madeline, naka-join ka na po ba sa GC natin, sa Digital Scientist? Nasendan kita ng email. Parang hindi pa kita nakita doon sa ano, sa GC natin, Miss Madeline. Wala ka pa, hindi ka pa nakaka-join. Check mo yung email mo, Miss Madeline, kasi I'm not sure kung ikaw yung nag-enroll doon sa Digital Scientist, but I believe ikaw yun. Nag-send kami ng email sa'yo, no? Sir, di pa ako nakapasok sa Telegram, okay? Magkaiba yung Telegram po ng ng Junior Strategist tsaka ng Digital Scientist. Itong isinisend ko dito sa GC is for the junior strategist na nag-enroll na course. Ayan. So, kung nag-enroll ka, Miss Madeline, doon sa digital scientist, iba po yung GC natin. Check mo yung email mo, nandun po yung link papunta doon sa GC po natin sa digital scientist na course. Okay, sige. Welcome, welcome, Sir Lyndon, Miss Agnes, Miss Apple, Miss Marjorie, Miss Christine. Ayan, madami na tayo. So 7:31, let's start on time. Okay? And let me just quickly show my screen. Eh, sino guys yung nakakita nung ad na ito? Let me know in the chat. Type me in the chat. Iyan, si Roscar, si Lyndon, si MJ, si Rico. Nice, all right. Yun, so mamaya tayo magko-question and answer, Yuri Gutierrez, nakataas yung kamay mo. But anyway, I'll try to discuss first yung ating lessons and then we will proceed sa question and answers. All right, so let's talk about the Facebook auction, no? Ano nga ba itong Facebook auction? So in layman's terms, ang Facebook auction is basically bidding, no? Para mas maintindihan ng marami, it's usually a bidding. Binibid po ni Facebook yung budget ninyo sa newsfeed para ipakita kung kaninong ads ang mas ipapakita ni Facebook in terms of your offer or yung ads mismo. Okay? But before we dive into it, let's break it down doon sa campaign objectives, no? Ano ba itong mga different campaign objectives? Nadi-divide ito sa 6 na segment, no? Unahin muna natin tong awareness, no? When you run a campaign and you select awareness campaign, you're basically bidding to show your ads to more people at a lowest cost per 1,000 impressions. So, yung CPM po stands for cost per mille or cost per mille. I think it's a French word that says it's a cost per 1,000 impressions. Yung iba, yung CPM naman, tinatawag nilang CPM is cost per message. Wala namang masama doon, but you have to basically make sure na kung ano yung sinasabi mong CPM kasi baka mamaya ang understanding ko doon is cost per 1,000 impressions. So, makikita mo dito sa awareness stage, kung hindi ka naman maraming pera, hindi ka naman milyonaryo, bilyonaryo, na-afford to run Facebook ads in millions and thousands or billions, wag mong isi-select to kasi meron tong tamang gamit itong awareness campaign, no? Meron siyang specific na gamit. Madalas ito ginagamit itong campaign objective na 'to yung mga big corporations, malalaking mga inasal, Jollibee, Foodpanda, you name it. Those, San Miguel Corporation,
So, itong awareness campaign, basically you want to get more eyeballs. Kaya nga nakikita mo dito puro mata. And basically you want your ads to be served to a large chunk of people at a lowest cost per 1,000 impressions, no? And yun po yung ibibigay sa inyo, lowest CPM. But hindi kayo magkakaroon diyan ng benta. Huwag kayong aasa na magkakaroon kayo ng benta diyan kasi this is more on brand awareness, no? And the second one is traffic. Basically, you are telling Facebook to find more people who are likely to click your link or papunta dun sa website mo. You are sending traffic to your website at a lowest cost per click or a lowest cost per landing page views. Okay? So kung nasa taas, CPM yung pinakamababa, yung nasa babang traffic, cost per click o yung tinatawag na CPC. No? Yan po yung ibibigay sa inyong audience ni Facebook. Imagine mo meron kang 10 million na audience size and a part of that number ng audience mo na segment yun sa traffic, although they let's basically paint this picture na itong 10 million na audience size, they belong to one segment of audience. Okay, let's say for example, let's say I don't know, mahilig sa food yung 10 million na audience size na to. 10 million audience size comprises of people na mahilig sa food. It's just so happen na magkakaiba sila ng segment in terms of auction. So yun nga, if you select traffic, you will find people na who will likely to click your link. Kaya may dito may mga click na may makikita mo yung kamay dito. Magbo-book ng call, tapos meron ka din matitisod na bibili sa'yo dyan. Kaya may nakalagay dito na dollar sign, no? Or peso sign, pwedeng peso sign. Now, for those of you guys na nagbo-boost post, yung ginagamit yung personal ad account po nila, eto po yung sineselect po nyo na yon. Ang default po ng boost post is engagement. Okay, when you boost a post, or advertise using your Facebook page, yung pag nakita nyo na kulay blue na button doon, kasi madaling i-set up, pag kinilik nyo yung boost post na yun, di ba lalagyan nyo ng budget, and then magsiselect kayo ng mga interest targeting kasi madaling gawin sa cellphone. So, ang default po nun is engagement. And basically, you're telling Facebook to find more people who are likely to engage with your page. Kasama na dyan yung messages, yung video views, comments, likes, and shares. Sila po yung mga tao na hahanapin ni Facebook inside the auction or inside the bidding system. Okay? Now, if you go down the line, makikita mo dito, mayroon tinatawag na leads. No? When you select this campaign objective, Facebook will find people who are likely to become a lead. Sila yung mga tao na posibleng magbigay sa iyo ng contact details, ng mobile number, ng email address, and they have a higher chance of kumbaga nasa consideration stage na sila potentially, no? And makikita mo dito, yan, medyo nagkakaroon na ng dollar sign or peso sign dito sa bandang baba. And sa app promotion, hindi naman natin to gagamitin kasi wala naman tayong apps na pinopromote. Okay, and then let's dive into sales. Now, if you are someone in the e-commerce space, you are selling a 1,000 peso product, 2,000 peso product, hindi naman ganun kamahalan. 499, 500, ganyan. So you can directly optimize for sales, no? And mapapansin mo dito, nandito na yung karamihan ng sales na bibigay sa ni Facebook. Ibig sabihin, out of 10 million na audience size, imaginein mo tong nasa taas is about 7 million. Ito naman nasa baba is around 2 million. Tapos ito, basically divided into 700,000 tong nasa gitna na nasa bandang bottom to the last, before the last bottom pala, sorry. So, nasa 700,000 to, tapos nasa 300,000 lang yun nasa bottom.
Okay, so parang, anong tawag dito? Nandoon yung pinakamaraming potential na bibili sa'yo, especially nasa e-commerce space ka. So makikita mo dito yung nasa taas na yan, automatically mababa ang CPM ng awareness, ng traffic at ng engagement. Pero itong leads tsaka yung conversions, normally talaga mataas ang CPM nito. Tinatawag kasi itong optimized CPM or OCPM, no? Ibig sabihin ng optimized CPM, ibig sabihin pinupuwersa mo yung algorithm to show your ads to people who are likely to convert already. Okay? So, kaya po siya OCPM. Dahil dito sa taas, CPM, wala, gusto mo lang ipakita yung ads sa kanila. And kung talagang compelling yung ads mo, then some of them will convert. Okay? Now, let's proceed dito sa second na slide. Let me just quickly move it here. Okay. So, imaginein mo sa loob ng auction, there are different players. When I say players, different advertisers, no? Hindi lang naman ikaw yung nag-ads kay Facebook, no? Tama ba? So, imaginein mo ikaw si advertiser A, no? So, Miss Madeline, balikan kita ha, wait lang. So advertiser A, ikaw si advertiser A, tapos let's say advertiser B competitor mo, no? And si advertiser C is also one of your competitors. Ngayon, nag-run ka ng ads spending, let's say, 100 pesos daily budget. Most likely, ang tinatarget mong tao doon is nasa tier 1, no, na audience size. So it's the same 10 million na audience size. And kumbaga nasa bottom yung tina-target mong tao na yung mura. Kasi ang default po ni Facebook, ang hahanapin ni Facebook na tao diyan is the lowest cost. Okay? Tatlo po kasi yung bid na yan. Lowest cost, bid cap, and cost cap. So ang default po ni Facebook is lowest cost. So mapapansin mo kung budget ka ng 100 pesos, sa unang mga a couple of weeks, kung 10 pesos yung cost per message mo, eventually magmamahal yan. Okay? So dati-rati ang cost per message mo 5 pesos, 10 pesos, tapos over time mapapansin mo ang mahal na ng cost per message. Bakit? Kasi naubos na yung low hanging fruit. Okay? Makikita mo dito sa tier 1, mangilan-ngilan lang yung posibleng mag-take ng action. Kaya nga yung representation dito is tatatlo lang silang posibleng mag-take ng action doon sa ads mo. Okay? And then si advertiser B, since ka-competition mo siya doon sa auction na yon, siniserve din yung ads ni advertiser B, advertiser B doon sa same tier na kung saan ka nakabid. Okay? And dahil si advertiser C, matagal-tagal na siyang nagra-run ng ads, so imaginein mo na mataas na ang budget niya na ini-spend, so nandoon siya sa pinakatuktok or nasa bandang taas na siya. Ngayon, dahil nga sabi ni Facebook, hanggang dito na lang yung kaya kong ibigay sa'yo, wala na dito sa tier 1 and 2, naubos ko na yung audience na ipakita yung ads mo, hanggang dito na lang. Okay? So, ang gusto kasi ni Facebook is mag-increase ka ng budget at bago ka maka-exit sa learning phase, dapat magkaroon ka ng at least 50 conversions, no, doon sa ad set level. So, let's hypothetically say na nag-increase ka ng budget dito and sabi naman ni advertiser B, ako rin Facebook, mag-i-increase din ako ng budget. So, makikita mo diyan na dati-rati 10 pesos lang yung results na nakukuha mo, yung cost per result, tas nagiging 30 pesos na, nagiging 50 pesos, whatever, then it's basically because you are competing with advertisers na mataas din ang budget. So makikita mo dito na dumadami nga yung mga audience size
No, dumadami yung posibleng bumili sa'yo, pero dumadami din kayong nagko-compete diyaan sa auction na yan. So, kung pantay-pantay na kayo diyan, so probably ₱45 na yung binabayaran niyo pare-pareho. Ngayon, mamimili na ngayon si Facebook kung kaninong ad ang mas ipapakita. And mind you, pagdating dito, 'di ba, itong representation na 'to, hindi naman sila gano'n karami. Yung, yung audience, kumbaga nagkukumpul-kumpul nga sila, pero karamihan ng advertiser dito sila nakabid. Ibig sabihin yung budget nila pino-focus lang din nila dito, and makikita mo na, ah, kaya siya nagtataas ng CPM kasi maraming nakabid dito. Maraming kumpanya or maraming advertiser ang pinag-aagawan itong nasa baba na 'to. Sa 10 million na 'yon, hindi naman siya gano'n karami. Imagine mo lang na 300,000 lang 'yan, okey, na katao. So, again, 'pag umakyat ka ng budget mo, aakyat din yung number of audience, mag-e-expand din yung number of audience, within the same pool of audience, of course. Kaya lang marami ka ring kakompetensya sa loob ng auction. Now, paano ka mananalo sa auction? 'Yun ang tanong, 'di ba? So, punta tayo sa whiteboard. So, 'wag niyo pong susulatan yung whiteboard ko, ha. Okay. So, stop ko muna yung kung sino yung puwedeng magsulat lang, host lang and ako lang. 'Yan. So, ako lang puwedeng magsulat. Okay. So, let's say, si Sir Hans, 'no, gawin nating, example si Sir Hans. So, si Sir Hans, ito siya, 'no. Pagpasensyahan mo na yung drawing ko, Sir Hans, teka lang, nangyari dito? Ayan, nakangiti ka naman, okey. Si Sir Hans mahilig sa sapatos, basketball shoes, 'no. Mahilig siya sa sapatos, Michael Jordan, ganyan, ganyan. Okay. Then, let's say for example, si, Miss Elaine is advertiser A, okay? And then si, Miss MJ is advertiser B. Okay, pangalanan natin 'to ng Elaine, and then ito naman si oops, 'wag kayong magdo-drawing, si Miss MJ, Caterina. Ayan, ako muna magdo-drawing guys, Ako muna magdo-drawing. Okay. Now, so sabi ni Facebook, sorry, sabi ni Miss Elaine, Facebook, ipakita mo yung ads ko kay Sir Hans, 'no? Okay. Sabi naman ni Miss MJ, ako din Facebook, targetin mo din si Mr. Hans na mahilig sa sapatos. Okay. And sabi ni Miss Elaine, willing ako mag-budget ng ₱500 per day. Sabi ni Miss MJ, ako din Facebook, willing din ako mag-budget ng ₱500 per day. Okay? Let's imagine na pareho silang nag-run ng ads at 12 midnight. Okay, 12 AM. Okay? Then, kinabukasan, sabay na nag-run yung ads ni Miss MJ at ni Miss Elaine para targetin si Sir Hans na mahilig sa sapatos. Now, ang unang i-charge ni Facebook is yung tinatawag na CPM, 'no? And ito rin, CPM. Ngayon, let's say for example, ₱250 ang china-charge kay Miss MJ, and then kay Miss Elaine naman is ₱250. Then napansin ni Facebook na yung ads ni Miss MJ ay mas maganda. Mas maraming nag-i-interact, mas maraming nagko-comment, mas maraming nagme-message, mas maraming nanonood ng videos. Ang mangyayari po nun, anong tawag dito? Bibigyan po si
Miss MJ ng mas magandang CPM. Kung dati binabayaran niya is 2,250 pesos per 1,000 impressions, ang mangyayari po noon, yung CPM po ni Miss MJ, bababa po siya. Magiging 200, okay? Magiging 150 and so on and so forth. Ibig sabihin, binibigyan po siya ng mas magandang cost ni Facebook. Yung kay Miss Elaine naman, dahil hindi gano'n kaganda yung ads niya, dating binabayaran niyang 250, naging 300, naging 350, naging 450 and 500 and so on and so forth. So ano po mangyayari kapag tumaas ang CPM mo? Pag tumaas ang CPM mo, bababa ang number of impressions. Pag bumaba ang number of impressions, kukonti yung makakita ng ads mo, kukonti yung magko-comment, kukonti yung mag-i-inquire, and possibility, kukonti yung magiging sales mo. Okay? Ibig sabihin po noon, pinipenalize ka ni Facebook sa ads mo. Okay? Mapapansin mo yan pag kukonti yung kahit nag-100 pesos ka tapos kukonti yung nag-i-engage, tingnan mo agad yung CPM mo kung mataas. Okay? Ibig sabihin noon, pinipenalize ka, mas na-overtaken ka nung competitor mo which is Miss MJ. Now, on the other hand, dahil maganda po yung ads ni Miss MJ, mas nag-i-interact yung mga katulad ni Sir Hans doon sa ads ni Miss MJ, ang mangyayari po noon is bababa ang cost per 1,000 impressions and tataas po ang number of impressions. Pag nangyari po yon, kapag bumaba ang cost per 1,000 impressions at mas marami yung nakakita ng ads, ang mangyayari po noon, marami yung mag-i-inquire, marami yung magko-comment, marami yung mag-share, at possibility po doon, mas marami kang mako-convert into sales. Okay, ano naman ang mangyayari? Kung sa kabila, pinipenalize, dito naman i-reward ni Facebook yung iyong ads, which is bibigyan ka ng mas magandang cost per result or yung cost per acquisition. Miss Ophelia, wag niyo po munang anuhin ha. Dodrawingan po. Ako po muna, no? Okay, so yan. So okay na po. Then ganun po ang bidding or auction ni Facebook. Ganun po siya nagwo-work and binibigyan ka po ng grades. Ginigradean po yung ads po ninyo ni Facebook, no? And tatlo lang ang grading system ni Facebook. Number 1 is below average. Okay? Number 2 is average. And number 3, above average. Okay? So, kapag po ganyan, ang ads mo ay below average, ibig pong sabihin, pinipenalize ka po ni Facebook. Okay? Mas mataas ang cost per acquisition mo or cost per results mo. Kapag nasa average and above average, it's a good thing. Ibig sabihin, maganda, siniserve yung ads mo sa auction and nagkakaroon ng results, possible magkakaroon ng results kasi nga, mas pinifavor ni Facebook yung ads mo sa auction. Okay? So malinaw po tayo doon. Now, pupunta po tayo dito sa Ads Manager. Papakita ko po sa inyo kung paano ginigrade ni Facebook yung inyong mga ads, no? Hanap po lang po ako ng isang campaign dito or isang ads para makita ninyo po yung ibig ko sabihin. Mamaya na ako sasagot dun sa mga question and answer guys para dire-diretso tayo kasi baka maligaw tayo dun sa lesson. Okay? Ito po yung isang account na nirarun ko. Okay, let me just quickly share my screen. Okay, so pagdating mo dito sa ad level, tatlo yan, di ba? Tatlong bracket yan or tatlong folder yan. Yung campaigns, ad sets, and ads. No? Pagdating mo dun sa ad na folder,
i-check mo dito yung tinatawag na quality ranking, engagement rate ranking, at conversion rate ranking. I-expand natin para mabasa ninyo ng maayos. Ayan. So makikita mo dito, sabi ni Facebook, yung quality daw ng ads ko dito sa ad na to na niraran ko is average. Ibig sabihin, merong data sa Facebook na accumulate na average naman daw yung ads ko na ito tinapatakbo. Pero yung engagement rate ranking tsaka yung conversion rate ranking, wala pang data, ibig sabihin kulang pa yung data ng Facebook na nag-gather niya doon sa specific ad na ito, doon sa ad set kung saan siya belong. Pero makikita mo dito sa bandang baba, meron ditong average, below average, tsaka average. Ibig sabihin, sinasabi ni Facebook na okay naman yung quality ng ads mo, kaya lang below average yung engagement rate ranking. Ibig sabihin, walang masyadong engagement. Kaya makikita mo, bottom 35% of ads. Below average, and okay naman siya. Average naman dito. Itong isang ad na to, sabi niya dito, average, and conversion rate ranking is above average. So ano ibig sabihin? Ibig sabihin, pag sinabi mong quality ranking, gaano kaganda yung ads na lumalabas sa newsfeed ng iyong target audience. Yun po yung ibig sabihin ng quality ranking. Engagement rate ranking, sinasabi ni Facebook na gaano ka-engage yung user sa ad mo. May nagko-comment ba dyan? May nag-share? Meron bang nanonood ng videos? Kapag average yon or above average, ibig sabihin, nasa tamang landas ka ng pagraran ng ads. Okay? Ibig sabihin, maganda yung pinapakita mong ads. Okay? Makikita mo dito, I have a room for improvement which is yung engagement rate ranking. Walang masyadong nag-i-engage dun sa ads ko na yun. Although, makikita mo dito sa conversion rate ranking na average naman silang lahat. So, except dito, below average. Dalawang below average, dapat pang kill na rin ito. Teka lang. Active. Ayan, so active pa rin. So, papatayin ko na yan kasi below average na siya. And nakikita mo, mataas na rin yung cost. So, ganun po siya nag-work, no? Kaya marami nagtatanong sa akin, Coach, paano ba ako makakabenta sa Facebook? Paano ako magkakaroon ng mas magandang resulta? Simple lang ang sagot. Gandahan mo yung ads mo, dapat engaging yung ads mo, at maraming nagko-convert. Okay, paano? Well, kung meron kang video editor na magaling, or kung wala kang video editor na magaling, try to, anong tawag dito? To learn it yourself. Magkaroon ka ng magandang video asset na ipapakita sa ads mo. Kung hindi naman maganda yung video mo, or kung ibig sabihin kung hindi ka magaling mag-edit ng video, make it to the point na yung image mo is what? Attention grabbing. Ibig sabihin, marami ang napapa-scroll stop doon sa image mo. No? Kapag nag-scroll stop na siya, doon napapasok kung gaano kaganda yung ad copy mo. Kung ano yung laman ng text mo na nilagay doon sa ads mo, tsaka lang po yun ma-identify ni Facebook kung engaging po ba yung ads na niraran po ninyo. Make sense? May question tayo kanina, balikan kita, Miss Madeline. Nag-join po ako group, hindi ko maklik, check ko na lang ulit. Okay. Okay, message mo ako sa Telegram, no? Kung nasa junior strategies ka na, pwede mo ko message. Sir Adrian, mas magandang offer, mas marami messages, sales, reward ni Facebook, need pala mag-isip magandang promo. Okay. Ito kasi yung nagiging problema, guys, no?
akala ng marami, pag naka-promo ka, bebenta ka. Well, totoo naman. Pero not all the time ibig sabihin dahil naka-promo ka, dadami benta mo, hindi po gano'n 'yun. Okay, ibig pong sabihin, 'pag everyday ka nang naka-promo or let's say almost weekly kang naka-promo, mako-commoditize yung ano mo, yung products or services mo. By the time na naglabas ka ulit ng promo, hindi na sila excited. Wala nang exciting sa part na 'yon kasi alam nila na every week naka-promo ka, so bakit ako magte-take ng action today? Eh, alam ko namang next week naka-promo pa rin 'yon, the following week naka-promo pa rin 'yon, the following month naka-promo pa rin 'yon, buong taon siyang naka-promo. So bakit ako mai-excite na mag-take ng action, eh, bukas makalawa paggising ko alam ko naman naka-promo ka pa rin. So hindi po siya gano'n. Ibig sabihin po, kailangan mong bigyan ng, parang anong tawag dito, ng value yung binebenta or yung services mo na pino-provide. Hindi siya dapat laging naka-promo, wag kang, anong tawag dito, gumawa ng promotions every now and then. Ang una mong gawin, gandahan mo muna kung ano yung, anong tawag dito, yung problema na maso-solve ng products or ng services mo. Yun muna yung atakihin mo bago ka magpa-promo, Sir Adrian, okay? So, okay, balik tayo dun sa lesson na sinasabi ko po sa inyo kanina. Simple lang ang ano, kung iintindihin mo siya talagang mabuti, kung paano nagwo-work ang Facebook auction is, yes, kailangan ni Mark Zuckerberg yung pera mo, okay? Pero at the end of the day, hindi yung pera mo ang mas gusto niya, kundi yung, anong tawag dito, yung, usage nung users nung sa app. Kasi ayaw ni Facebook na umaalis or kumbaga parang okay, parang sa America or sa Australia, maraming maraming umalis ng Facebook, nagle-LinkedIn na lang sila or nagti-TikTok. So ayaw ni Facebook na yun. Kasi bakit? Pagka pangit yung mga ads na pinapakita niyo or pangit yung lumalabas sa Facebook, kanino pa ipapakita ni Mark Zuckerberg yung ads kung wala nang gumagamit ng Facebook? So mas gusto ni Facebook na mag-stay yung users sa loob ng platform nila para mas mag-engage ka lalo or mas manood ka lalo ng mga videos. Kaya napansin niyo nung nag-enroll kayo sa akin, malamang sa malamang meron ding lumabas na competitors ko sa newsfeed niyo. Tama ba? No? Nung nag-enroll kayo dito, bigla-bigla lalabas si coach ganito, si coach ganyan, competitors ko. Bakit? Kasi alam ni Facebook na interesado ka doon sa particular na product na yun or ng services na yun. Dahil may commonality or may common interest yung data na na-aggregate sa iyo as a user na posibleng magmamatch doon sa isang products or services. Kaya both of our ads, yung ads ko tsaka yung ads ng competitor ko, isi-serve sa iyo. Okay, pareho mo silang makikita. Ngayon, pag nakita mo yung ads ko, nag-enroll ka sa akin, ibig sabihin nun, nasa akin yung conversion. Ngayon, yung competitor ko, kapag na-serve pareho yung ads namin sa iyo at hindi ka nag-convert doon, ibig sabihin nun, na-outbid ko siya. No? Ibig sabihin, natalo ko siya sa bidding. Ako yung nanalo. Sa time mo as a user nung app. Okay? Kaya nga, merong conversion rate ranking kasi nag-convert yung tao. Engagement rate ranking kasi nag-engage. Mataas ba yung ranking ko doon? Okay? Quality ranking, maganda ba yung ads na pinapakita? Ngayon, if yung tatlo na yun na-check yun ni Facebook, okay, then ang mangyayari, yung ads ko ang mas ipapakita
sa iyo as a user. Tapos yung competitor ko, ipe-penalize ni Facebook, tataasan niya yung cost, mas ipapakita niya yung ads ko kaysa sa competitor ko. Ngayon, balik natin doon sa industry niyo kung saan kayo belong, kung anong industry man kayo, no? Imaginein mo, nag-run ka ng ads, meron kang competitor, mas maganda yung ads ng competitor mo, matatalo ka sa auction. Bababa yung number of impressions mo, tataas yung cost mo, o konti yung mag-i-inquire sa'yo, o konti yung mako-convert mo. On the other hand, yung competitor mo, dahil maganda yung ads, tataas yung kanyang number of impressions, bababa yung cost. Pag bumaba yung cost, ibig sabihin nun, mas marami siyang pwedeng i-bid na budget kasi maganda yung result na pumapasok sa kanya. The more you result you get, the more chances of you putting more money inside the ads manager kasi you are getting the ROI of your budget or the amount you have spent inside the auction. Make sense? Nagigets po ba yung yung analogy kung bakit kailangan mag-spend kayo ng time? Sabi ko lagi ko sinasabi, spend 90% of your time sa ads mo. Sa copy mo, sa headline mo, sa offer mo. Kasi kahit na baliktad or mali pa yung pag-settings na napindot mo kay Facebook, pag tama yung messaging mo, tama yung anong tawag din, yung ads na pinapakita mo, you'll never go wrong kahit na wala pang interest or demographics targeting yan, mahahanap ni Facebook yung target audience or demographics na hinahanap mo. Make sense? Sir Roderick, ano po yung learning phase ng ads? Okay, good question, Sir Roderick. Sir Roderick, yung learning phase po kasi, pag nilaunch mo yung ads, automatically magla-learning yan. Kulay green, di ba? Nagla-learning na ganun. Ang sinasabi kasi ni Facebook, kailangan magkaroon ka ng at least 50 conversions in 1 week. But the problem is, if you are only spending a small amount of budget, imposible na mag-exit ka sa learning phase in 1 week. Unless otherwise, bubombahin mo ng budget na malaki, but walang guarantee yon na magkakaroon ka ng magandang result. So, be prepared or be aware lang na kung ganoon ang gagawin mo, bobomba ka ng budget, make sure lang na marami kang pera. Ganun lang yun. Sabi ni Russell Brunson, whoever can spend the most to acquire new customers wins. Kung wala kang ganun kalaking budget, bakit mo naman siya bobombahin? So kaya ginawa ko yung 100 pesos Facebook ad strategy na framework, no? Dahil nakakuha ko ng strategy na kahit na hindi ganun kalaki yung budget ko, no? Kaya ko makipag-compete kahit pa 100 pesos. So pwede niyo i-download yung yung framework na yon dito. Punta kayo ng forum ko, yung digitalhomie.net forum. Tapos type niyo lang dito 100. Yan, lalabas na yung article dito. 100 pesos Facebook ad strategy. I-click niyo lang itong download na button. Mapupunta po kayo dito sa PDF file. No? Andito po yung strategy na ginagamit ko para po makakompete ako kahit na 100 pesos lang yung budget ko. Okay, doon sa testing campaign. So, share ko po dito sa chat box yung strategy na ginagamit ko, yung 100 pesos Facebook ad strategy. So, hindi man siya mag-exit Sir Roderick sa learning phase within 7 days, pero I am making sure na pasok siya doon sa pasok siya doon sa ideal cost na gusto kong mangyari. Okay? So, ganun po yung ginagawa kong strategy para hindi po ako nasusunugan ng budget. O masunog man yung budget ko, at least it's either break even or positive yung ROI. Okay? So, I hope nasagot ko yung tanong Sir Roderick. Miss Christine, aside po sa turning off creatives or ads, ano po bang other option to get higher leads kahit kaka-relaunch lang ng campaign?
Aside po sa turning of friends, to get higher leads. Miss Christine, anong tawag dito? To get more leads, so you mean, di ba? To get higher leads or get more leads. Get more leads, ibig sabihin, pagka maraming nagme-message, maraming nag-o-opt-in dun sa website mo or dun sa landing page mo, ibig sabihin, compelling yung ads na pinapakita mo. Okay? So, ika-calculate natin yan sa day 5, pero 1,000 sa bawat 1,000 tao na nakakita ng ads mo, ilang percentage doon ang nag-take ng action? Ideally, at least 1 to 2%. No? Yun yung ideal na numbers. Pag-uusapan po natin yan, Miss Christine, sa day 5. Pero since wala nga ako ng Friday, itatackle natin yan ng Thursday. No, mag-extend ako ng oras sa inyo by Thursday kasi babiyahe ako ng Friday. Hindi nasa airport ako, baka hindi ko ma-accommodate masyado. So baka maingay. So ganun po 'yon. So bawat 1,000 impressions, ilan yung nag-take ng action and papaano magkakaroon ng mas maraming leads, dapat compelling yung ads na pinapakita mo. Okay? So pag-usapan natin yan day 3 din, paano pagkaroon ng compelling na ads. Joey Capuno, tama ako, nag-check muna ng YouTube and page before I decided and you answer. Ayan, si Joey Capuno. So, ganun po yun. Kumbaga, you are trying to win someone's attention. Okay? Ibig sabihin, pag nag-launch ka ng ads mo, kailangan ikaw yung manalo sa attention ng target audience mo. Kasi pag hindi ikaw yung nanalo at natalo ka sa attention, kaya nga 'di ba maraming content creators ngayon na pag nagsalita hinuhook ka muna. Yung unang sentence nila, akala ko ba mura, pero mahal pala. Pero hindi ako nagsisi. Ayun, 'di ba? So bandang huli doon sa sinasabi nila na bibigyan ka nila ng hook muna, i-hook ka muna doon sa first sentence nila, and then pagdating doon sa gitna, although connected naman silang dalawa, kaya lang, kumbaga, nakuha ko na yung attention mo. Kaya nakinig ka muna at okay, sinasabi, tapusin mo itong video na to kasi sa bandang dulo, ipapakita ko sa iyo kung paano nangyaring si ganito ay nagganyan-ganyan. Nagets nyo? So, ganun po yan. Okay? Nakikipag-bid ka sa attention ng iba. Okay? Sir Roderick, that's why to invest in ad creatives. Yes, creatives. Miss Agnes, can you share some effective strategies for targeting specific demographics in interest within Ads Manager so that we can help maximize our ad budget? Are there tools that can help us versus costly trial and error? Miss Agnes, ganito kasi yan. No? Akala kasi ng iba or akala ng diretsuhin na kita. Akala mo siguro kasi nasa interest or demographics targeting ang solusyon. Okay? Ito laging tinatanong sa akin, ano ba yung tamang targeting? Ito lang yung sagot ko diyan. Walang tamang targeting. Kasi ako, yung mga ads ko ngayon, broad open audience, meaning walang interest, walang demographics. Pinababayaan ko lang si Facebook maghanap nung audience ko doon sa ads na ginawa ko. But I make it to the point na kahit na broad yan or walang interest or demographics targeting, I make sure na yung ads ko tama. Okay? Kahit kalikutin mo yan, yung ads manager kung anong tamang interest, anong demographics, anong age. Pag mali yung ads mo, hindi yan mag-work. Walang magma-match diyan. Okay? Nakuha? Gone are the days na before talaga sinisegment namin yan nung mga 5 years ago. Sinisegment talaga namin kung ano yung interest na yan, ano yung demographics na yan. Pero ngayon, dalawa lang ang ginagawa ko. May nag-i-interest pa rin naman ako. Pero kapag nakita ko na nag-start na mag-pick yung ads, kumbaga nagkaroon na ng momentum, binobroad ko na siya.
The broader it is, mas malaki yung data points na magagather ni Facebook. But you have to make it to the point, you have to make sure na tama yung ads mo, tama yung copy mo, tama yung image mo, tama yung videos mo na pinapakita. Okay? Wala po sa interest, wala sa demographics, wala sa interest, nasa ads po ninyo. Sir Rico, sa AdSet po ba ako mag-add ng budget or sa pag-pay ko kay Facebook? Kasi 600 po daily budget ko sa AdSet. Pero nagpe-pay ako sa ads ng 800 a day. Mali po yan, Sir Rico. Kung ang budget mo ay 600 daily budget, i-times mo na agad yon sa 7 days. Okay, 600 pesos times 7 days, 4,200 na yon. If I were you, lagyan mo na ng 5,000 pesos for the week kung 600 yung mind na naka-mindset mo na daily budget. Okay? Huwag kang maglalagay ng budget daily doon sa payment. Maglalagay ka ng budget doon sa AdSet and keep it running for continuously every day. Kung 600, 600, but make sure na may pondo ka na 5,000 pesos sa payment method mo. Or kung GCash man yan, or credit card, ganun po gawin nyo. Huwag kayong maglalagay ng budget daily. No, matrabaho yon. Tsaka minsan, maubusan kayo ng budget doon, mag-stop yung ads niyo. Tsaka hindi yan eksaktong 600 ang charge sa inyo yung Facebook. Nagpa-fluctuate po yan, Sir Rico. Kung 600 pesos ang nilagay mong budget, minsan may araw na 620, may araw na 590, 630, nagpa-fluctuate po yan. Hindi po yan saktong 600. Kaya wag po kayo maglalagay ng 600 every day doon sa budget po ninyo. Okay, make sure ponduhan mo na. Kung ang nasa mindset mo is 5,000 per week, edi 20,000 pesos per month or 25,000 para may buffer ka na 5,000. Okay? Si Miss Madeline, dapat po ba may landing page or website coach kung nag-optimize po ng sales? Yes, preferably. Kailangan. Hayaan si Facebook maghanap ng viewers o ng sales sana. Pagka kasi detail targeting, bumababa audience. Pag detail targeting, wala namang ano doon. Hindi ko naman sinasabi na wag na kayo mag-detail targeting. Ang sinasabi ko lang, wag niyong fokusan, wag kayo masyado mag-focus doon sa targeting. Spend 90% of your time sa ads, sa copy, sa image, sa video, sa landing page or website niyo. Okay? Ganun po siya. Si Miss MJ, sa budgeting sir, ano po ang mas okay na option? Daily budget, wag ka magla-lifetime budget. Okay? Kapag nag-lifetime budget ka at nag-stop na yung campaign mo, what if, Miss MJ, naging maganda yung result ng ads mo? Lifetime budget ka, mag-i-stop yun. Hindi mo na siya ma-scale, hindi mo na siya ma-continue. Stop na yun. So, do not use lifetime budget. Never ko nang ginamit yung lifetime budget na yan. Meron bang libreng landing page? Try mo, Sir Benedicto, yung system.io. Ito po, i-send ko po sa iyo dito. Free yung ano nun, yung Wix. Libre din. Okay? May libreng hosting. Yung domain nga lang, hindi siya ano. Ayan, system.io. Ayan, tapos yung Wix, libre din yun eh. Okay, forever free yan. Forever na free. Kaya lang, yung domain mo, hindi siya, parang ganito yung magiging domain mo. Halimbawa ito. Edit site, parang ganyan. Wala kang ano, yung domain mo, Wix domain. Hindi siya yung ano, hindi siya paid domain. Mabagal yung internet ko ngayon. So, yun lang naman yung pagkakaiba, Sir Rico. Hindi siya ano, hindi siya try natin i-publish to. Publish. Ayan, ganito yung magiging domain mo. Kunyari, adsmaster Mark Joshua wixsite.com.
Yun ang magiging domain mo, wixsite.com portfolio. Ganito magiging itsura. So, okay pa rin naman, kaya lang, kung mag-aano ka, kung magbabenta ka ng physical product or ng products sa website mo, hindi sila makaka-check out. Sir Charles, sir, meron kayong suggest na target sa pag-run ng ads? Example for OFW and freelancers, VA. Pag OFW, usually ano yan, anong tawag dito? Frequent travelers. Frequent international travelers, Sir Charles. And make sure na yung ano mo, yung targeting mo is nasa ibang bansa. Halimbawa, UAE. So, ilagay mo sa UAE. Tapos, let's say, pwedeng Western Union kasi 'di ba may yung mga nagpapadala, so pina-follow nila yung minsan yung Western Union. Ano pa? Frequent travelers, mm, yung mga ano doon, yung mga kilalang malls, yung pwede mong i-targetin yun. Kung nasa interest targeting ni Facebook, no? Or interest, ano. Sir, ma-discuss po ba natin how to make message automation? Yes, Sir Rico, day 3. Sa day 3 po yan. Okay? Yun. So, naiintindihan na po kung paano nagwo-work si Facebook, no? Wag po wag po kayong mag-spend ng time na kalikutin yung ads manager kasi wala po dun yung solusyon. Wala po yung solusyon doon sa ads manager. Ito, pakita ko sa inyo yung campaigns ko na niraran. May mga konting ano ko doon. May konting interest targeting din ako doon. Pero karamihan nun, broad open audience. Wala pong interest. Okay, pakita ko sa inyo para maniwala kayo. Sabihin nyo, ayan. So, ito po siya. Makikita nyo dito, ito, may interest ako dito. Nescafe, cappuccino, yan, mga interest yan. Pero mapapansin mo dyan, yan, may mga look-alike na audience na ako dyan. Pero ito, karamihan, broad open audience. Broad open audience. Ayan, puro broad. Walang interest yan, walang demographics. Ayan o, high performing. $700 per day na to. So, yan. Makikita mo dyan, hindi ako masyadong nag-i-spend ng time doon sa interest. No, hindi po siya yung solusyon. Kung ang iniisip nyo, masasagot po yung inyong problema sa ads para mas magkaroon kayo ng magandang resulta doon sa interest targeting or demographics, wala po doon. Hindi nyo po hindi po yung ituturo ko dito. Hindi ko siya ituturo dito na ito yung interest na targetin mo, ito kasi yung maganda para diyan. Hindi, walang ganun. Dati merong ganun. As in dati. Kaya nga po na-imbento ni Facebook yung Advantage Plus targeting eh. Hindi nyo ba napapansin? Pagka nag-run kayo ng ads, kunyari sales, ito, share ko ng screen ha. Hindi nyo ba napapansin, pag kunyari sales, continue, meron papipiliin kayo ni Facebook, Advantage Plus shopping campaign or manual sales campaign. Ibig sabihin ng Advantage Plus, pinababayaan mo sa Facebook na mag-run ng interest para sa iyo. Pag itong Advantage Plus na to, wala ka ng option dito para mag-select ng interest o kay demographics. Si Facebook na bahala mag-ano nun para sa iyo. Ganoon na po siya ngayon. Okay? Kaya po na-imbento ni Facebook 'yan kasi tinatanggalan na kayo ng konsumisyon. Tinatanggalan na kayo ng yung mga hindi techie. So parang, sabi ni Facebook, ako nang bahala sa inyo. Gandahan mo na lang yung ads mo, gandahan mo na lang yung offer mo, tapos ito na para sa iyo. I-click mo na lang to in 1, 2, 3 clicks lang, meron ka ng campaigns ni. Yes, pinapadali ni FB yung buhay ninyo. Make sense? Sir, are you using Advantage Plus audience for original audience? Option pa din. Sir Ryan, I mean, ako lang to, no?
Pero na-compare ko na kasi yung Advantage Plus plus yung manual, halos pareho lang. No? Pero may mga campaigns din na mas okay yung Advantage Plus. Merong mga media buyers or mga advertisers na mas okay sa kanilang Advantage Plus. Pero para sa akin, yung mga ads ko na niraran, manual lang ako. Hindi ako nag-advantage. Pag nagte-test pa rin ako yung manual versus Advantage Plus, tinetest ko yung dalawa. Pinagko-compare ko yung result, pareho lang, difference lang ng cents. So parang bakit pa, 'di ba? Pinabibilis ni FB ang buhay. Yes, pinadadali, kumbaga pinapadali na para sa inyo. How about sa real estate, sir? I'm not sure kung Joey, sir or ma'am, but I would assume, sir. Sir Joey, real estate, kung dati po, nagwo-work yung mga image lang, kunyari, picture ng condo, tapos kayo, kung nagwo-work pa rin ngayon sa inyo yon, well, good, congratulations. Pero darating ang time, marami na ngayon ang nagko-content creation na real estate agents. Darating yung time, kakamot ka ng ulo, bakit 10 years ago, bakit 5 years ago, nagwo-work tong ads na to. Pero ngayon, ang taas na ng cost ko, puro basura pa yung pumapasok na leads doon sa campaigns ko. Bakit? Hindi si Facebook ang may kasalanan. Kayo po dapat ang mag-adapt kung ano po yung kumbaga kung ano yung kalakaran ngayon. Content creation na po ang kalakaran ngayon, Sir Joey. Ma'am Joey. Content creation na po ngayon ang labanan. Kung takot pa rin kayo ipakita yung mukha niyo sa camera, tatalunin po kayo ng real estate agent na nasa camera. Naggagawa ng content, pinapakita yung condo na binibenta nila. Welcome everyone dito sa ating ABC Properties, etc. Ito po ang investment nyo. Mag-i-invest po kayo sa condo namin, ganyan-ganyan. So, tatalunin po kayo nung naggagawa ng content. Dahil sooner or later, yung mga image po na ganyan, nung nakaraan lang, nag-talk ako dun sa Pareb, mayroon akong pinakita sa kanila na, na example ng ads. Ganito, papakita ko sa inyo. Kung yung ganitong style ng ads, nag-work pa rin sa inyo. Share ako ng screen. Kung yung ganitong ads sa real estate, no, present, nagwo-work pa rin sa inyo, congratulations, no? Yan, yung mga ganyan. Kunyari, ito yung binibenta mo, tapos nandiyan yung mukha mo, nandiyan yung pangalan mo, tsaka yung contact number. Ito yung kadalasang nakikita ko kasing niraranin ninyong ads. Okay, okay pa yan. Pero, sasabihin ko sa inyo, sooner or later, months from now, years from now, mahihirapan na kayo. Okay? So, hindi na mag-work. Ano na ngayon? Kung sino yung trusted na agent na constantly nagbibigay ng value sa social media, siya po yung i-favor ni Facebook. Sir, hindi naman po kasi ako sa camera. Hindi po ako komportable sa camera. Well, dalawa lang kahihinat na nun. It's either matatalo kayo sa auction, hindi kayo makakabenta, ganun lang po yun. Or isa lang ang kahihinat ng pala nun. Matatalo kayo sa auction, hindi kayo makakabenta. Kung nakakabenta po kayo ngayon, good job, congratulations. Pero sooner or later, mawawala na po yung nagbabago every time ang algorithm ni Facebook at pinifavor ni Facebook. Sinabi ko na sa inyo kanina, kung sino yung mas may pinaka-compelling na ads, sino mas engaging, siya po yung i-favor ni Facebook. Huwag ka magtataka kung bakit mataas ang cost per result mo, bakit walang nag-i-inquire doon sa ads mo. Okay? You can be creative kasi Kaya nga po tinawag siyang creatives, ad creatives, kasi you have to be creative. Hindi ka naman komportable sa camera, then hire someone who can do it for you. Diba? Hire someone na mag-voice over,
mag-shoot ng video. So, hire someone. Ganun lang po siya. Sir Roderick, sir, halimbawa, since web dev service namin ay may customer journey kasi halimbawa habang sales process ang pag-convert ng web, kaya leads. If product siya like cosmetics, clothes is more on sales. Yes, tama po, Sir Roderick. Mahaba po sa web development, so leads po talaga ang i-optimize po ninyo. Tapos pagka physical product, cosmetics, sales po yan. Sir, follow-up ko lang doon sa Advantage Plus audience. Ginagamit ko kasi siya. Napansin ko lang ang daming matatanda na audience na target. Kahit in-adjust ko na yung age, may effect po ba yung mismo? Yes, may effect yung ads. Masyadong broad yung ad, kumbaga yung doon sa ads mo, wala kang buyer persona na tina-target, masyadong broad. Parang you are selling it to everyone. So makaka-attract ka ng mga bata, mga hindi naman tamang audience para sa ads mo. Long video ba ay hindi pwedeng gawan ads? Hindi inaalaw ni FB, pwede lang reels? Pwede po. Sir Benedicto, pwede naman po. Pwedeng short, medium, long. Pwede yan. Ano po ba ibig sabihin ng spending limit po pag mag-FB ads? Ma-automatic reset po ba yung coach or manual reset? Pag nag-spending limit ka, Miss Madeline, na-detect po kasi ni Facebook yung average na budget mo daily. Ibig sabihin po, protection yun ni Facebook sa inyo as bagong advertisers na hindi sumabog yung budget nyo na without you knowing it. Kasi may mga advertisers na bago lang sa ads manager, minsan na sumasabog yung budget nila kasi may client lang ako 2 days ago nagpa one-on-one sa akin. Hindi niya namalaya na yung budget niya pala 2,717. Sabi ko parang unusual naman yung budget mo. 2,717 point something pa. Ay, hindi ko yata alam yan, sir, na nilagay ko yung budget na yan. So, yung mga ganong mistakes ba, kaya po nililimit merong spending limit, Miss Madeline, yung kayong nakikita kasi based doon sa average daily budget po ninyo, hindi kayo binibigyan ni Facebook ng mas malaking spending limit doon sa average nyo. Mag-i-extend lang yan. Ibig sabihin, mag-i-expand lang yan kapag nakita ni Facebook na nag-i-increase kayo gradually. Pero kung yung budget mo is parang daily, ganun pa rin, hindi gumagalaw, so mayroon kang spending limit, lalo kung bago yung ad account mo. Okay? For jewelry products po ba, working po ba ang photo in ad creative? Miss Leia, yes, but do not stick to one angle. No, ang tawag ko doon ABT. Always be testing. Do never assume that image will work. Never assume your videos will work. Never assume na ay para sa iyo pangit yung ads. Never assume na pangit sa iyo kasi mamaya-maya maganda yan sa audience mo. Yung maganda sa iyo, pangit sa audience mo. Yung pangit sa iyo, maganda sa audience mo. Hindi mo yan malalaman unless you test. Okay, kaya tatanungin mo, ano maganda, video or image? You test. I-test mo siya. Test it, test and verify. Ngayon, yung image na to, okay, pangit. Test ka ng video. Yung video maganda. Tsaka mo lang siya malalaman. Pero without you testing it, hindi ka pwedeng mag-assume na image ang maganda, video ang maganda. So you always test. Kaya nga sabi ko, whoever can spend the most to test and verify wins. Whoever can spend the most to acquire new customers wins. Diba? Tatlo lang kasi yan pagdating sa Facebook ads. Tatlo lang. Audience, your offer, and your budget. Sino yung audience na tina-target mo? Ano yung offer mo para mag-take siya ng action? Number 3, kaya mo bang mag-run ng ads? How much are you willing to pay for every leads na pumapasok, for every customer na pumapasok? If you have that amount in mind, then you can acquire more audience based on your budget. Make sense? Trial and error hanggang sa makakuha ng winning creatives. Yes, Sir Adrian. Tama po. Winning creatives po yan. So,
Hangga't hindi mo nalalaman kung ano yung nagwo-work, huwag ka titigil ng kaka-test. No? Ako ginagawa kong test muna sa post din. Pag maganda yung action, saka ko siya gamitin pang ads. Yes. Ganun din ang ginagawa ko, Roscar. Sir Roscar. Magpo-post muna ako sa page ko. And then, pag-post ko sa page ko, makikita mo yung mga ads ko, halos, pag binisita mo yung Facebook page ko, yung mga ads na nagra-run, nasa page ko din. Kumbaga, pinost ko muna, tapos binadgetan ko ng 100, tiningnan ko muna, nag-i-engage ba? Nagko-convert ba? Pag nagko-convert, I keep it. Pag hindi, pause. Ganun lang. Pa 100, 100. Ngayon, pag nakita ko na, nagra-run, kumbaga, parang, good tong ad na to. Tsaka ko siya bubombahin ng budget. Yuri Gutierrez. Sir, how about sex enhancers like Titan Gel? Ano pwede gawin sa ads para ma-approve? Hindi siya ma-approve. Hindi siya ma-approve. Unless otherwise, magpa-webinar ka. Kasi hindi mo ilalagay yung Titan Gel sa landing page. So hindi mo ilalagay yung ads mismo sa may mga nabibili kasi ngayon may mga nabibiling ad account na galing sa black market. Ibig sabihin parang pinapromise nila na hindi mababan ni Facebook. May mga ganong account kasi. Dalawang klase kasi ang media buyer, isang white hat, isang black hat. Ako po ay belong sa white hat, hindi po ako nagba-black hat. Ibig sabihin ng black hat, yun yung mga underground na ad account. Ibig sabihin, binibili yung mga ad account na yun na hindi na-reject. May mga times pa nga na may dumaan pa mga ads sa akin na si Shopee and Lazada, yung mga talagang mapapailing ka na lang. Sabi ko, lang itong mga ads na to na-approve ni Facebook, yung Shopee and Lazada. Ng mga naka-bikini, alam mo yun, yung konti na lang, bold na yung lumalabas sa ads nila. Yung kumbaga parang, sabi ko, paano nakalusot to? May mga ginagamit silang ad account na black hat galing sa underground na Sir Adrian, sa mga handle ko po na page, ginagawa ko 200 to 300 per day muna effective. Bubombay namin market per day. Yes, okay naman yan. Sir, ako nag-ads ng video ng model ng anak ko, lagi lang ako ng engagement. Dapat ba leads or sales pipiliin ko? Kasi ginagawa ko para mag-abang sila sa akin ng live. Pwede naman yung engagement, Miss Marites. Kaya lang depende nga sa objective mo. Kung halimbawang gusto mo lang ng more messages, so go be it, no? Kasi yung boost post ang ang default po nun is engagement. Kung pure messages, comments, likes and shares, okay lang 'yan, walang problema. Pero kung gusto mo ng leads, gusto mo ng kausap na bibili ng pondo, ng insurance ng kotse, kailangan mo ng leads. Possible ba na ma-approve din ang ad creatives yung boost post services? What do you mean, Sir Rico? Yung nagbo-boost po ng likes ng page. Wag na po kayong mag-boost ng likes. Wag na po kayong magparami ng likes. Parang awan niyo na, wag na kayong magparami ng likes. Wala pong kinalaman yun dun sa success po ng campaigns po ninyo. Nagsasayang lang kayo ng pera. Okay, kung meron namang followers yan, let's say 100 or 50 to 100, it doesn't matter. Hindi po yan magmamatter kung ilan lang yung Facebook page likes po ninyo. Wala pong kinalaman yun. Kung dati po, paramihan ng Facebook page likes, ngayon po, hindi na po magmamatter yun. Sir Peter, can I ask for your mobile number? I might be in Manila on December 6 and would like to sit down with you. Sir Peter, pwede niyo po akong i-message sa Telegram. Hanapin niyo po ako sa Telegram at Digital Homie. Replyan kita dito. O kaya you can message me sa page. Ito pero sa Telegram na lang mas ito po yung Telegram account ko at Digital Homie or pwede rin sa page kung wala po kayong Telegram.
Well, preferably Telegram. Sa akin sir, ginawa ko na po may prices and promos, brand awareness. Pero pag videos po, message engagement ginagawa ko po. Huwag ka magba-brand awareness, Sir Adrian, kung wala ka na, unless may bilyones ka or milyones, Sir Adrian, okay lang mag-brand awareness ka. Kung korporasyon ka, kung malaking kumpanya ka, go ahead, brand awareness ka. Pero kung hindi ka naman milyonaryo or bilyonaryo, iwasan mo yung brand awareness na yun kasi may tamang gamit doon. For recruitments po or hiring ng mga real estate agents, anong campaign? Leads, Miss Leia. Okay? Sir Adrian, ayan. Okay? Yun lang guys, maraming salamat for your time. Thank you so much for joining. And I'll see you guys tomorrow, Miss Joanne, kung nandiyan ka, make sure to join tomorrow kasi I'll be creating a campaign from scratch. Thank you so much and see you tomorrow at the same time, 7:30 p.m. Bye-bye.